Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay papasok sa bayan ng Jericho. Maraming tao ang sumunod sa kanila at habang papasok na sila sa lungsod, tinanong ng isang bulag na pulubi kung ano ang nangyayari. Bakit napakaingay? Ano nangyayari? Sino ang nandito? Si Jesus ng taga Nazaret! Pumasok na siya sa Jericho! Jesus! Guro! Panginoon! Maawa ka sa akin! Nang marinig ng mga nasa harap ng karamihan ang bulag na pulubi na tumatawag kay Jesus, sinabi nila sa kanya na tumigil. Hindi nila nais na maabala si Jesus ng isang bulag na pulubi, ngunit sumigaw pa siya ng malakas. Anak ni David! Maawa ka sa akin! Narinig ni Jesus ang tawag at inutusan ang isang tao na dalhin ito sa kanya. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Panginoon! Gusto ko pong makakita! Mangyayari ito. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Sa sandaling sinabi ito ni Jesus, nagsimulang makakita ang bulag. Namangha siya at nagsimulang purihin ang Diyos at sumunod kay Jesus. Nang makita ng ibang tao ang nangyari, nagsimula rin silang purihin ng Diyos. Pagkatapos, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa bayan ng Jericho, kasama ang karamihan ng tao na sumunod sa likuran. Sa bayan ng Jericho, nakatira ang isang lalaki na nagngangalang Zakeo. Isa siya sa mga punong maniningil ng buwis at siya ay mayaman at karamihan sa mga tao ay hindi siya gusto. Si Zakeo ay isang maliit na tao lamang. Habang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumaraan, nakita ni Zakeo ang maraming tao at nagtaka kung ano ang nangyayari doon. Jesus! Jesus! Tignan niyo siya! Ayun siya! Jesus? Wow! Gusto kong makita siya! Paumanhin, makikiraan, maaari ba kang dumaan? Nais ni Zakeo na makita si Jesus, ngunit dahil napakaliit niya, hindi siya makadaan sa dami ng tao. Paumanhin, nais kong makadaan ngayon. Gusto kong makita si Jesus. Ngunit walang paraan. Masyado akong maliit. Anong gagawin ko? Habang iniisip niya kung paano niya makikita si Jesus, nakita ni Zakeo ang isang mataas na puno ng sikamoro na nasa direksyon na kung saan si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Nagpasa siyang akyatin ito. Sige, kaya ko ito. Kaya ko ito. Hindi ko magagawa ito. Nabigo si Zakeo na makita si Jesus ng mas mabuti at nag-aalala na kung hindi siya aakyat roon sa lalong madaling panahon, mawawalan siya ng pagkakataon upang makita si Jesus. Ngayon, aakyat na talaga ako. Sa wakas ay nakaakyat na si Zakeo. Lumapit si Jesus sa puno ng sikomoro. Tumingala siya at sinabi kay Zakeo, Zakeo, bumaba ka agad. Ako ay mananatili sa iyong bahay ngayon. Opo. Laking gulat ni Zakeo na nakita siya ni Jesus, ngunit mas nakakagulat na alam ni Jesus kung sino siya. Naisip niya kung paano nalaman ni Jesus ang kanyang pangalan dahil hindi pa sila nagkakilala noon. Ngunit nang tinawag siya ni Jesus, mabilis siyang bumaba mula sa puno at dinala si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanyang bahay ng masaya. Nang makita ng mga tao na pupunta si Jesus sa bahay ni Zakeo, nagsimula silang magbulong-bulungan. Ano? Pupunta siya sa bahay ni Zakeo? Zakeo? Siya ay isang maniningil ng buwis. Isa siyang makasalanan. Hindi ata siya kilala ni Jesus. O baka kilala siya at wala siyang pakialam. Nakababa na si Zakeo nang marinig niya ang mga taong nagbubulong-bulungan. Siya ay nalungkot sapagkat sinasabi nila ang mga bagay na iyon sa kanya. Kaya't noong pumunta siya kay Jesus, sinabi niya, Aking Panginoon, hindi ko alam kung bakit mo gustong pumunta sa aking bahay ngayon. Ngunit, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ibibigay ko ang kalahati ng lahat ng pagmamayari ko sa mga mahihirap. At kung dinaya ko ang sino man sa anumang bagay sa pamagitan ng mga buwis, babayaran ko ito. Magbabayad ako ng 4 na beses ang halaga sa kinuha ko. Talaga ba? Zakeo, sobra kitang pinagmamalaki.
Nagpunta ako sa iyo ngayon dahil ang anak ng tao ay dumating upang hanapin ang nawawala at iligtas sila. Alam mo ba ngayon na ikaw ay ligtas na?